Winasak ng isang nakakadiring halik ang aking mga sakripisyo. Habang duguan ang aking mga paa sa paglilingkod, nakangisi si Miguel habang waldas ang aking inipong barya kasama ang kanyang kabit. Katulong ko lang yan, ang malutong niyang pagmamalaki. Ngunit ang mundong pinagharian niya ay guguho sa isang iglap. Ang babaeng itinuring niyang basahan ay babangon upang bawiin ang lahat. Handa na ba siyang harapin ang impyernong kanyang ginawa? Kung kailangan mo ng tagalinis ng bahay, Leandro, kunin mo na ang asawa ko. Libre mo siyang makukuha. Masipag na osin yan sa bahay namin. Sanay na sanay sa hirap. Ang malutong na tawa ni Miguel ay pumailan lang sa loob ng marangyang ballroom ng hotel sa Makati. Tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa malamig na hangin. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tanging ang mapang-aping kislap sa kanyang mga mata habang itinuturo ako sa harap ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Sa kanyang tabi, ang isang lalaking nakaupo sa wheelchair ay nanatiling tahimik. Ang mga mata nito ay tila binabasa ang bawat guhit ng pait sa aking anyo. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Hawak ko ang mabigat na coat ni Miguel sa aking kaliwang braso, habang ang kanang kamay ko naman ay mahigpit na nakakapit sa isang baso ng wine na hindi ko naman iniinom. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng sakit mula sa aking mga paa. Ang suot kong mumurahing high heels na binili ko lamang sa palengke para makatipid ay dahan-dahang naghiwa sa aking balat. Ramdam ko ang malapot na likido ng dugo na humahalo sa pawis ng aking talampakan. Ngunit wala itong binatbat sa hapdi na nanunuot sa aking dibdib. Buong araw akong gising. 4:00 pa lamang ng umaga ay naghanda na ako ng kanyang almusal. Pinlansya ang kanyang mamahaling polo at tiniis ang baimbin ng kanyang ina na si Doña Belen tungkol sa kung gaano ako kapalad na napasama sa pamilya nila. Ginawa ko ang lahat para maging karapat-dapat na tumayo sa tabi niya ngayong gabi. Ngunit sa isang iglap, sa harap ng mga taong hinahangaan niya, ang turing niya sa akin ay hindi asawa, kundi isang kasangkapan na pwedeng ipamigay sa kung sino. Nanuyo ang aking lalamunan. Nais kong sumigaw. Nais kong itapon sa kanyang muka ang hawak kong baso, ngunit ang tanging nagawa ko ay ang huminga ng malalim. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Habang hinihigpitan ng kapit sa tela ng kanyang coat, ang bawat hibla ng tela ay tila nagpapaalala sa akin ng lahat ng oras na iginugol ko sa paglilingkod sa kanya. Mga oras na kinalimutan ko ang sarili kong pangalan para lamang maging anino niya. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin nang ang lalaking nasa wheelchair, si Leandro de la Cruz, ay dahan-dahang inilabas ang kanyang business card mula sa bulsa ng kanyang suot na taksido. Walang kahit anong ngiti sa kanyang mga labi. Sa halip, ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo ng champagne na nasa paligid namin. I don't hire people based on jokes, Mr. Vergara. Especially not people who seem to carry the weight of your home on their shoulders while you're busy laughing. Tumigil ang tawanan ng mga tao sa paligid. Ang mukha ni Miguel na kanina lang ay puno ng kayabangan ay biglang namutla. Tila nawalan siya ng hangin nang mapagtanto kung sino ang lalaking nasa harap niya. Ang CEO na kanina pa niya gustong sipsipan, ang taong hawak ang kanyang kinabukasan sa kumpanya, ay hindi natuwa sa kanyang biro. Napayuko ako. Nararamdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ang nagbabadyang luha na pilit kong pinipigilan. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagod. Pagod na akong maging mabuti. Pagod na akong maging sapat para sa taong kailanman ay hindi ako nakita. Nang muling lumingon si Miguel sa akin, wala nang bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Tanging galit at paninisi. Tila ako pa ang may kasalanan kung bakit siya napahiya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang malamig na titig ni Leandro ay muling dumapo sa akin. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman kong tila nakita niya ang lahat ng sugat na pilit kong itinago sa ilalim ng aking makeup at murang bestida. Hinatid kami ng katahimikan hanggang sa parking lot.
Ang bawat hakbang ko ay nag-iiwan ng maliliit na marka ng dugo sa makintab na sahig ng hotel. Ngunit wala na akong pakialam. Habang nakatingin ako sa anino naming dalawa sa semento, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa aking isipan. Tila isang alon na ayaw tumigil. Hanggang kailan ko titiisin ang pag-ibig na unti-unti akong pinapatay? Mila, huwag mo ngang sayangin ang kuryente. Kanina pa bukas ang ilaw sa labas, kahit tirik na ang araw. Ang hirap sa'yo. Wala ka na ngang ambag sa bahay na ito. Ikaw pa ang malakas gumastos. Ang tinig ni Doña Belen ay parang isang matalas na patalim na humihiwa sa katahimikan ng umaga. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakapamaywang habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng maliit na apartment na tila ba naghahanap ng anumang dumi na maisusumbat sa akin. Samantala, ako ay nakaluhod sa sahig. Tinitiis ang hapdi ng aking mga sugat sa paa habang pinupunasan ang putik na iniwan ng sapatos ni Miguel kagabi. Nakakatawa. Dahil ang sapatos na ito ang naging saksi sa aking pagkapahiya. Ngunit heto pa rin ako. Nililinis ang dumi nito na parang isang tapat na alipin. Pasensya na po, Mama. Nakalimutan ko lang po patayin pagkatapos kong maglaba kaninang madaling araw. Mahina akong sagot ng hindi tumitingin sa kanya. Alam ko ang susunod na sasabihin niya. Kabisado ko na ang bawat liriko ng kanta ng aking pagdurusa. Pasensya? Palagi na lang pasensya. Mapapakain ba ng pasensya mo ang anak ko? Magpasalamat ka. At kinuha ka ni Miguel. Kahit wala kang dala, kundi ang sarili mo. Utang na loob mo sa amin ang bubong na tinitirhan mo. Kaya ayusin mo ang pagsisilbi mo. Magluto ka ng marami mamaya. Darating ang mga amigas ko para sa aming prayer meeting. Siguraduhin mong masarap ang pansit. Huwag kang magpahiya. Tumalikod siya at marahas na isinara ang pinto. Iniwan akong nakaluhod sa gitna ng malamig na sahig. Ramdam ko ang pagkirot ng aking dibdib. Isang uri ng sakit na hindi kayang pagalingin ng anumang gamot. Ang bawat salita ni Doña Belen ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitira kong pagpapahalaga sa sarili. Sa paningin nila, ang 3 taon kong pagsasakripisyo, ang pagtalikod ko sa aking pangarap at karera, ay walang halaga kumpara sa barya-baryang kuryente na aking nagamit. Tumayo ako at dinala ang maruming damit ni Miguel sa banyo. Habang inilalagay ko ang kanyang polo sa palanggana, muli kong naamoy ang halimuyak na yon. Isang matamis at mamahaling pabango na hindi akin. Hindi ito ang amoy ng sabong panlaba na ginagamit ko araw-araw. Ito ay amoy ng isang babaeng namumuhay sa luho. Isang babaeng walang pakialam kung may asawang naghihintay sa lalaking kanyang kayakap. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Hinahayaan ng bango na maging lessons sa aking isipan. Sinubukan kong hanapin ang kanyang cellphone sa bulsa ng pantalon, ngunit gaya ng inaasahan, mahigpit na ang seguridad nito. Ang lalaking dati ay walang itinatago sa akin. Ngayon ay naging isang estrangherong natutulog sa tabi ko. Nang dapit hapon, dumating si Miguel na tila bapasan ng buong mundo. Hindi niya ako binati. Hindi niya man lang itinanong kung kumusta ang aking mga sugat. Sa halip, padabog niyang inilapag ang kanyang bag sa mesa at tinitigan ako ng may halong poot. Napahiya ako dahil sa'yo, Mila. Ang CEO si Leandro. Mukhang hindi naging maganda ang impresyon sa akin dahil sa hitsura mong parang galing sa palengke kagabi. Sinabihan na kita, ayusin mo ang sarili mo kapag kasama mo ako. Huwag kang magmukhang katulong. Miguel, ikaw ang nagsabi sa kanyang katulong mo ako. Mahina, ngunit mariing sagot ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang maliit na kislap ng paglaban sa aking loob. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kinuha niya ang kanyang pitaka at marahas na dinukot ang ilang barya mula rito. Isang malakas na tunog ng metal ang umalingaw-ngaw sa paligid nang ihagis niya ang mga barya sa aking paanan. Ang mga piraso ng pilak ay nagpagulong-gulong sa sahig.
Tila ba kinukutya ang aking dignidad. Bumili ka ng beer sa labas. Iyan lang naman ang silbi mo rito. Ang maging utusan. At ayusin mo ang mukha mo. Dahil sa susunod na mapahiya ako ng dahil sa'yo, huwag kang magkakamaling bumalik sa bahay na ito. Tumalikod siya at pumasok sa kwarto. Iniwan akong muli sa sahig habang pinupulot ang bawat barya. Ang lamig ng metal sa aking palad ay tila naging kuryenteng gumigising sa aking natutulog na diwa. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aking lumang rister de damit. Sa pinakailalim nito, nakatago ang aking diploma, ang katibayan na minsan ay naging matalino ako, minsan ay naging malaya ako. Hinawakan ko ang makinis na papel at doon ko naramdaman ang muling pagtibok ng aking pangarap. Bago ako lumabas para bumili ng kanyang beer, lumingon ako sa galamay ng aming kama. Naalala ko ang maliit na lata ng biskwit na pinagtataguan ko ng aking mga naipong barya mula sa pagtitipid sa palengke. Balak ko sanang gamitin yon para sa aming anibersaryo upang maipakita sa kanya na kaya ko ring mag-ambag. Dahan-dahan kong inabot ang ilalim ng kama. Ngunit ang aking kamay ay tanging alikabok lamang ang nakapa. Mabilis ang tibok ng aking puso nang tuluyan kong silipin ang ilalim. Ang lata ay naroon pa rin, ngunit ang takip nito ay nakabukas at baluktot. Nang hawakan ko ang lata, ang tanging naramdaman ko ay ang kawalan ng bigat nito. Walang tunog ng mga barya. Walang kahit isang sentimo. Ang tanging natira ay ang isang piraso ng papel na may bakas ng pulang lipstick. Isang pangungutya mula sa katotohanang matagal ko ng pilit na itinatanim. Ang huling sentimo ng aking pag-asa ay ninakaw na rin ng lalaking pinangakuan ko ng aking buhay. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Mila. Para sa atin din naman ang ginagawa ko. Ininvest ko lang ang perang yon para lumago. Isang madamot na asawa ang tanging mag-iisip na pagnanakaw ang tawag doon. Ang boses ni Miguel ay puno ng pagyayabang habang inaayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ni hindi siya lumingon sa akin. Tila ba ang aking presensya ay isang abala lamang sa kanyang paghahanda. Samantala, ako ay nakatayo sa tabi ng mesa, hawak ang mainit na baso ng kape na tinimpla ko para sa kanya. Ang init ng baso ay nanunuot sa aking palad. Ngunit mas matindi ang init ng galit na pilit kong ikinukulong sa aking lalamunan. Ang bawat sentimo na pinaghirapan kong itabi mula sa aking mga munting pagtitipid. Mga perang kinuha ko mula sa paglalakad. Imbes na mag-commute, mula sa pagbili ng mga murang gulay sa hapon, ay nilustay niya sa isang iglap. Investment? O pambili ng regalo para sa iba, Miguel? Ang tanong na yon ay nanatiling nakabara sa aking puso. Hindi ko ito binigkas. Sa halip, dahan-dahan kong inilapag ang kape sa mesa. Ang tunog ng porselana sa kahoy ay tila isang hudyat ng aking pagsuko sa umagang yon. Nang makaalis siya, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa labas ng pinto ay tila isang bigat na iuntong. Unting nawawala sa aking dibdib. Dali-dali akong nagtungo sa aming lumang aparador. Kinuha ko ang isang itim na blazer na 3 taon nang hindi nasusuot. May maliliit itong butas sa laylayan at kupas na ang kulay ng tela, ngunit ito ang aking baluti. Kinuha ko ang karayom at sinulid. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila isang tahi sa aking nawasak na pagkatao. Habang inaayos ko ang aking armor, ang aking mga mata ay nakatitig sa aking diploma na nakapatong sa kama. Sapat na ang 3 taon ng pagiging anino. Sapat na ang pagiging osin. Nang tumapak ako sa lobby ng Global Investama, tila bumalik ang lahat ng aking takot. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa aking manipis na blazer at ang tunog ng aking sapatos sa makintab na sahig ay tila nagsusumigaw ng aking kawalan ng kumpiyansa. Sa harap ng Human Resources Office, ang mga mata ng mga empleyadong naroon ay puno ng panghuhusga. Mrs. Vergara, 3 years gap in your resume at ang huling trabaho mo ay housewife. Ang babaeng nasa harap ko ay nagtaas ng kilay. Ang kanyang mga kuko ay mabilis na tumatama sa ibabaw ng mesa
habang tinitingnan ang aking papel. We are looking for someone fast, sharp, and updated. Hindi po ito charity, ma'am. Yumuko ako. Nararamdaman ang pamumula ng aking pisngi. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal na nagpapaalala sa akin kung gaano kalayo ang aking narating pababa. Ngunit sa itaas, sa likod ng malalaking salamin ng CEO's office, may isang pares ng mga mata ang nakamasid. Si Leandro de la Cruz ay nakatanaw mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa kanyang baba habang pinagmamasdan ang babaeng pilit na bumabangon mula sa abo. Maya-maya, ang pintuan ng HR ay bumukas at pumasok ang isang lalaking may hawak na makapal na folder. Si Eddie, ang sekretarya ni Leandro. Miss Santos, stop the interview, sabi ni Eddie sa HR officer. Tumingin siya sa akin ng may kaunting paggalang. Mrs. Vergara, the CEO wants you to take the executive competency test. Ngayon din, dinala ako sa isang tahimik na silid na puno ng mga computer. Ang bawat paghinga ko ay mabigat. Tila ba ang hangin ay naging bakal. Ngunit nang ilapag ko ang aking mga kamay sa keyboard, may isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa aking mga daliri. Ang aking mga kamay na sanay sa paghawak ng walis at sandok, na puno ng mga paso mula sa pagluluto at kalyo mula sa paglalaba, ay tila nakahanap ng kanilang tunay na tahanan. Ang bawat letra na aking itinitipa ay tila isang himig ng paglaya. Ang aking mga mata, na dati ay puno ng luha, ngayon ay naglalayab sa talino. Nakalimutan ko ang gutom. Nakalimutan ko ang sakit sa aking mga paa. Sa loob ng 2 oras, hindi ako ang asawa ni Miguel. Hindi ako ang manugang ni Doña Belen. Ako si Mila Valderrama. Ang babaeng may pangarap. Ang babaeng may kakayahan. Ang mabilis na paggalaw ng aking mga daliri sa keyboard ay lumikha ng isang ritmo ng determinasyon na pumupuno sa buong silid. Gabi na nang makauwi ako. Ang bahay ay madilim. Hudyat. Nawala pa si Miguel. Naupo ako sa harap ng aking lumang laptop, ang tanging gamit na hindi ko hinayaang makuha nila. Ang liwanag ng screen ay tumatama sa aking mukha, nagbibigay ng kakaibang kislap sa aking mga mata. Isang email ang dumating. Ang bawat salita sa screen ay tila isang awit ng tagumpay. Dear Mrs. Vergara, we are pleased to inform you that you have passed the examination with the highest score in the company's history. You are hired as the executive assistant to the CEO. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang isang hikbi ng kagalakan. Ngunit ang aking nangiti ay biglang napawi nang marinig ko ang marahas na pagbukas ng pinto. Ang yabag ni Miguel ay mabigat at puno ng galit. Ang anino niya ay lumaki sa dingding habang papalapit siya sa akin. Ano ang ginagawa mo sa harap ng computer na yan, Mila? Sino ang sinusulatan mo sa ganitong oras? Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Ang amoy ng alak ay humalo sa amoy ng kanyang mamahaling pabango. Bago ko pa maisara ang laptop, ang kanyang kamay ay maras na humablot sa aking balikat. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa asul na liwanag ng email na nakabukas pa rin sa screen. Ano ito? Naghahanap ka ng trabaho? Akala mo ba ay may tatanggap sa isang katulad mo na 3 taon nang walang ginawa, kundi ang maglinis ng kubeta? Ang boses ni Miguel ay parang isang hagupit na bumasag sa katahimikan ng gabi. Marahas niyang isinara ang aking laptop. Ang tunog ng pagtama ng screen sa keyboard ay tila isang malakas na palahaw sa aking pandinig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakadikit ang kanyang mukha sa akin. Sapat na para maamoy ko ang hininga niyang may halong alak at ang matapang na pabango na kanina pa bumabagabag sa aking isipan. Mali ang nakita mo, Miguel. Naghahanap lang ako ng mga bagong recipe para sa bisita ni Mama bukas. Pagsisinungaling ko habang ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa
mahigpit na nakakapit sa aking bestida. Hindi ko pwedeng hayaang malaman niya ang totoo. Hindi pa ngayon. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hinablot niya ang aking baba at pinilit akong tumingin sa kanya. Recipes? Huwag mo akong gawing tangamila. Alam nating dalawa na hanggang dito ka lang sa loob ng bahay. Wala kang silbi sa labas. Dito, reyna ka ng kusina. Doon, wala kang kwenta. Binitawan niya ako ng may pandidiri. Tila ba ang balat ko ay isang maruming basahan na ayaw niyang hawakan. Kinabukasan, maaga akong naghanda para sa aking unang araw sa Global Investama. Ang bawat hakbang ko sa lobby ng kumpanya ay tila isang pagsusulit sa aking katatagan. Ang suot kong blazer ay maayos kong na-repair. At sa pagkakataong ito, hindi ko hinayaang maging hadlang ang sakit ng aking mga paa. Bilang bagong executive assistant, dinala ako ni Eddie sa opisina ni Leandro. Ang silid ay puno ng amoy ng sariwang kape. At ang katahimikan na tila ba nagbibigay ng proteksyon sa labas ng mundong magulo. Nakaupo si Leandro sa kanyang wheelchair sa tapat ng malaking bintana. Nakatanaw sa mga naglalakihang gusali ng Makati. "Good morning, Mr. De La Cruz." Mahina kong bati. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata, na dati ay tila yelo, ngayon ay may bahid ng pagkilala. "Mrs. Vergara, I hope you're ready. The air in this office is thin and the people are even thinner when it comes to patience." Wala siyang ngiti, ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita ay walang halong pangmamaliit. Isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng 3 taon mula kay Miguel. Nagsimula ang aking trabaho. Ang bawat dokumentong aking inaayos, ang bawat tawag na aking sinasagot, ay ginagawa ko ng may higit na ingat. Ngunit sa gitna ng aking pagtatrabaho, isang pamilyar na tinig ang nagpatigil sa daloy ng aking dugo. "Excuse me, is the CEO in? I have the project proposal from the marketing department." Lumingon ako at doon, nakatayo sa may pintuan, ang isang babaeng may suot na napakaikling pulang skirt at may bitbit na mamahaling designer bag. Siya ang babaeng nakita ko sa social media ni Miguel, si Lorna. Ang kanyang pabango ay agad na humalo sa malamig na hangin ng opisina. Ang parehong amoy na nakuha ko sa polo ni Miguel kagabi. Tumingin siya sa akin, mula ulo hanggang paa, at isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung sino ako. Sa paningin niya, isa lamang akong bagong empleyado na hindi niya kailangang igalang. "O, bago ka ba rito? Pakisabi kay Mr. De La Cruz na si Lorna ay narito na. And dear, pakikuha na rin ako ng isang basong tubig. Mainit sa labas." Utos niya ng may kasamang pag-irap. Tila ba isa akong kasambahay na nakatagpo niya sa kalsada. Tumayo ako. Ang aking mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng aking palda. Sa pagkakataong ito, hindi ako yumuko. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may talim. "The CEO is busy, Miss Lorna. At ang tubig ay matatagpuan mo sa pantry sa dulo ng hallway. Hindi ako kinuha rito para maging utusan mo." Nakita ko ang gulat at galit na rumesponde sa kanyang mukha. Ngunit bago pa siya makasagot, ang pinto ng opisina ni Leandro ay bumukas. Ang tunog ng demotor na wheelchair ay dahan-dahang lumapit sa aming kinatatayuan. "Is there a problem here?" Tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang babala na nagpatahimik sa buong paligid. "Sir, itong bagong assistant nyo ay tila hindi marunong ng basic hospitality." Pagsusumbong ni Lorna, ang boses niya ay biglang naging malambing at pa-victim. Tumingin si Leandro kay Lorna, pagkatapos ay sa akin. Nakita ko ang isang mabilis na pag-angat ng gilid ng kanyang labi. Isang ngiting hindi mo aakalain na mula sa isang taong seryoso. "Miss Lorna, she is my executive assistant, not your waitress. If you want water, get it yourself. And for the proposal, leave it with her. I don't have time for your drama today." Napahiya si Lorna. Padabog niyang inilapag ang folder sa aking mesa at mabilis na naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig
ay tila isang mabilis na tambol ng pagkatalo. Nang makaalis siya, naiwan kaming dalawa ni Leandro. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. You handled that well, Mila. But remember, the storm is just beginning. Nang matapos ang aking shift, napansin kong biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala akong dalang payong. Habang nakatayo ako sa lobby, pinagmamasdan ang bawat patak ng ulan na tumatama sa salamin, isang mabigat na pakiramdam ang dumapo sa akin. Natatakot akong umuwi. Natatakot ako sa kung anong naghihintay sa akin sa likod ng pintuan ng aming bahay. Isang itim na sasakyan ang huminto sa aking harapan. Ang bintana ay bumaba at doon ko nakita si Leandro. Inabot niya sa akin ang isang malaking itim na payong sa pamamagitan ni Eddie. Go home, Mila. Don't let the rain wash away the courage you found today, sabi ni Leandro bago tuluyang umalis ang sasakyan. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng isang tanawing hindi ko inaasahan. Ang sala ay puno ng tawanan at usok ng sigarilyo. Doon, sa gitna ng sofa, ay nakaupo si Doña Belen, kasama si Miguel, at sa kanilang gitna ay walang iba kundi si Lorna, na tila ba bahagi na ng aming pamilya. Mila, buti at narito ka na. Halika rito. Ipinagluto ka namin ng sorpresa, sabi ni Doña Belen nang may mapanuyang ngiti. Lumingon si Lorna sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Hi, Tita Mila, sabi ni Miguel. Mahilig ka raw magsilbi sa bisita. Pakikuha naman kami ng kape. Kanina pa kami naghihintay. Ang bawat salita ay tila isang tinik na bumaon sa aking puso. Ngunit ang mas masakit ay ang makita si Miguel na nakangisi habang hinahayaan ang kanyang ina at ang kanyang kabit na pagtulungan ako sa sarili naming tahanan. Hanggang kailan ko kayang sikmurain ang lasong ito sa loob ng sarili kong bahay. Ang amoy ng ginisang bawang at sibuyas ay humalo sa mabigat na usok ng sigarilyo sa sala. Ngunit para sa akin, ang bawat singaw ng niluluto ko ay tila amoy ng aking sariling pagkatao na dahan-dahang napapaso sa apoy. Habang hinahalo ko ang pansit sa loob ng mainit na kusina, naririnig ko ang malakas na halakhak ni Lorna mula sa kabilang silid. Ang kanyang tawa ay tila isang matulis na karayom na paulit-ulit na tumutusok sa aking pandinig. Pumasok si Doña Belen sa kusina. Ang kanyang mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng bombilya. Tiningnan niya ako nang may halong pandidiri habang inaayos ang kanyang buhok. Mila, bilisan mo naman dyan. Kanina pa naghihintay si Lorna. Nakakahiya sa kanya. Siya na nga itong nag-abala na dumaan dito para pag-usapan ang mga proyekto ni Miguel. Paghihintayin mo pa ng pagkain? Konting bilis naman, huwag kang parang pagong. Opo, Mama. Malapit na po ito. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Ang aking mga mata ay nakatuon sa usok ng kawali. Pilit na itinatago ang nagbabadyang luha. Nang ilabas ko ang pagkain sa sala, ang eksenang bumungad sa akin ay tila isang eksena mula sa impyerno. Nakaupo si Miguel sa tabi ni Lorna. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit na. Sa ibabaw ng mesa, seryoso silang nag-uusap tungkol sa trabaho, ngunit sa ilalim ng mesa, nakita ko ang hindi nila maitago. Ang sapatos ni Miguel ay dahan-dahang humahaplos sa binti ni Lorna, isang lihim na ugnayan na tila ba isang sampal sa aking mukha habang ako ay nakatayo doon, may hawak na tray ng pagkain. Ay salamat, Mila. Gutom na rin ako sabi ni Lorna habang kumukuha ng plato. Tumingin siya kay Miguel at ngumiti ng nakakaloko. Ang swerte mo talaga sa asawa mo, Miguel. Napakagaling magsilbi. Parang hindi napapagod, no? Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, kinuha niya ang baso ng tubig at uminom nang hindi man lang ako tinitingnan. Para sa kanya, isa lamang akong bahagi ng muebles sa bahay na ito. Isang bagay na naroon para gamitin, ngunit hindi kailangang kilalanin. Pagkatapos ng hapunan,
Habang sila ay abala sa pag-inom ng wine sa balkonahe, naiwan ako sa sala upang magligpit. Kinuha ko ang coat ni Miguel na nakasabit sa likod ng upuan. Habang tinitiklop ko ito, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng sikretong bulsa nito. Dahan-dahan kong inilabas ang isang maliit na itim na USB. Ang kaba sa aking dibdib ay tila isang tambol na bumibilis ang bawat palo. Dali-dali akong pumasok sa kwarto at kinuha ang aking laptop. Ang bawat segundo ng pag-loading ng computer ay tila isang taon ng paghihintay. Nang bumukas ang mga files, ang aking hininga ay tila tumigil. Hindi ito mga dokumento ng proyekto. Ang USB ay puno ng mga scanned na resibo at bank transfers, mga transaksyong nagpapakita ng malalaking halaga ng pera na kinukuha mula sa pondo ng kumpanya at inililipat sa isang personal na account sa pangalan ni Lorna. Ang bawat numero sa screen ay tila isang ebidensya ng kataksilan na hindi ko akalain. Hindi lang nila ako niloloko sa emosyon, kundi ginagamit din nila ang kumpanya ni Leandro para sa kanilang sariling kasakiman. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang sinisimulan kong kopyahin ang lahat ng files sa aking sariling cloud drive. Ang liwanag ng screen ay tumatama sa aking mukha, nagbibigay ng isang malamig na kislap sa aking mga mata na punong-puno na ng determinasyon. Dahan-dahan kong kinuha ang aking suot na apron. Ang telang ito, na 3 taon kong naging uniforme ng pagkaalipin, ay tila naging napakabigat. Itinupi ko ito ng maayos at inilapag sa ibabaw ng kama. Sa sandaling iyon, ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na galit. Hindi na ako ang Mila na iiyak na lang sa sulok. Ngunit sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang aking puso ay tila tumalon sa aking lalamunan. Mabilis kong sinubukan na isara ang laptop, ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ay bumukas ng malakas at tumama sa dingding. Doon sa may pintuan nakatayo si Miguel. Ang kanyang mga mata ay mapupula dahil sa alak at ang kanyang titig ay nakapako sa asul na liwanag ng laptop na sumasalamin sa aking mga mata. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang tali na dahan-dahang sumasakal sa aming dalawa. "Anong ginagawa mo sa gamit ko, Mila?" Ang kanyang boses ay mahaba at puno ng panganib. Tila isang hayop na handang sumunggab sa kanyang biktima. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang babala na ang bagyong matagal ko nang kinatatakutan ay narito na sa aking harapan. "Ibigay mo sa akin ang USB na yan, Mila. Huwag mong subukang ubusin ang pasensya ko." Ang boses ni Miguel ay tila isang dagundong na yumanig sa buwat sulok ng aming maliit na kwarto. Marahas niya nga nang hinablot ang aking braso. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking balat nang may puwersang hindi ko akalaing magagawa niya sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagpatinag. Mabilis kong isiningit ang maliit na memory card na nakuha ko mula sa USB sa loob ng aking suot na damit, malapit sa aking puso. Ang bawat pintig ng aking dibdib ay tila isang paalala na ang maliit na pirasong yon ng plastik, ang aking tanging tiket patungo sa kalayaan. "Wala akong kinuha, Miguel. Bakit ka ba natatakot? Kung wala kang itinatago, bakit kailangan mong manakit?" Ang aking boses ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na matagal ko nang kinikimkim. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa silid, kasunod ng panlalabo ng aking paningin at ang lasa ng dugo sa aking labi. Napasandal ako sa dingding, ngunit bago pa ako makabawi, ang pinto ay bumukas at pumasok si Doña Belen. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala na mabilis na napalitan ng bangis. "Anong kaguluhan ito? Mila, ikaw na bata ka. Pati ba naman ang mga gamit sa trabaho ng anak ko ay pakikialaman mo? Wala ka na talagang respeto sa nagpapakain sa'yo." Sigaw ng aking biyenan.
Lumapit siya at dinuro-duro ako. Magpasalamat ka at hinahayaan ka pa naming manatili rito matapos ang lahat ng kahihiyang idinudulot mo. Palayasin mo na yan, ma. Wala siyang kwentang asawa. Isa siyang traidor. Galit na utos ni Miguel habang hinahablot ang aking mga damit mula sa aparador at marahas na isinasabog ang mga ito sa sahig. Kinaladkad ako ni Miguel patungo sa pinto ng aming unit. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Ang aking mga paa ay tila nakabaon sa semento ng kawalan ng pag-asa. Binuksan niya ang pinto at marahas akong itinulak palabas sa madilim na pasilyo ng apartment. Ang aking mga damit ay sumunod na lumipad sa aking harapan. Nagkalat sa malamig na tiles. Huwag na huwag kang babalik dito hanggat hindi ka natututong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Doon ka sa labas. Baka doon mo matanto kung gaano ka kawalang halaga kung wala ako. Ang huling mga salita ni Miguel ay tila isang hatol ng kamatayan bago ang marahas na pagsasara ng pinto na lumikha ng isang nakabibinging tunog sa buong gusali. Napaupo ako sa sahig ng pasilyo. Sa labas ng bukas na bintana ng hallway, ang langit ay tila nakikiramay sa aking sinapit. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang tumama sa aking balat. Ang bawat patak ay tila isang karayom na nanunuot sa aking kalamnan. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang sumasakop sa aking katawan, ngunit ang apoy ng determinasyon sa loob ng aking puso ay nananatiling nagniningas. Niyakap ko ang aking sarili, nararamdaman ang matigas na kanto ng memory card sa aking dibdib. Iyon na lamang ang tanging naiwan sa akin. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa paligid. Tanging ang tunog lamang ng ulan at ang aking mabigat na paghinga ang naririnig. Ngunit sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang mahinang tunog ng pagdating ng elevator. Ang liwanag nito ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng isang aninong hindi ko inaasahan sa oras na ito. Isang lalaking nakaupo sa wheelchair ang dahan-dahang lumabas. Itinutulak ng kanyang sekretaryang si Eddie na may hawak na malaking itim na payong. Si Leandro de la Cruz, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa akin, puno ng isang malalim at hindi maipaliwanag na emosyon. Walang bahid ng panghuhusga sa kanyang mukha. Tanging ang isang uri ng katahimikan na tila ba nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan niyang iniikot ang kanyang wheelchair patungo sa aking kinalalagyan. Pinigilan niya ang kamay ni Eddie at siya mismo ang humawak sa payong. Iniunat ito upang takpan ako mula sa ulan na tumatalsik sa pasilyo. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango at sariwang kape ay humalo sa amoy ng basang semento. Huwag kang lumuhod sa mga taong pilit kang ibinabagsak nila. Ang mga taong katulad mo ay nararapat na tumayo ng may dangal. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagpapatigil sa bawat sakit na aking nararamdaman. Tumingala ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng luha na humahalo sa tubig ulan. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin. Isang kamay na malinis, matatag, at puno ng pangako. Sa likod niya nakita ko ang bahagyang pagbuka ng pinto ng aming unit. Si Lorna ay nakasilip mula sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at inggit, habang pinagmamasdan ang CEO ng kumpanya na personal na sumusundo sa babaeng itinuring nilang basahan. Sa sandaling iyon, alam ko, ang ulan na ito ay hindi para lunurin ako, kundi para linisin ang bawat dumi ng aking nakaraan. Maaari ko bang makuha ang iyong pahintulot upang tumayo at iwanan ang impyernong ito? O mayroon pang mas malalim na lihim na nagtatago sa likod ng mga mata ni Leandro? Ang bawat luhang pumapatak mula sa iyong mga mata ay hindi tanda ng kahinaan, Mila. Iyan ay paglilinis ng iyong kaluluwa mula sa mga taong hindi kailanman naging karapat-dapat sa iyong katapatan. Ang boses ni Leandro ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa aking nanginginig na katawan habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo
Sa gusaling itinuring kong kulungan, sa loob ng 3 taon, nakatingin ako sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang malabong liwanag ng mga poste ng ilaw na sumasalamin sa basang kalsada ng Makati. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ay tila pumapalakpak sa aking pag-alis. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang aking sariling paghinga na puno pa rin ng kaba. Inabutan ako ni Eddie ng isang malinis at tuyong tuwalya. Dito po muna kayo sa isang safe house ng kumpanya, Mrs. Vergara. Walang makakaalam kung nasaan kayo. Ligtas po kayo roon. Hindi ako nakapagsalita. Ang aking dila ay tila naging bato at ang aking lalamunan ay nananatiling barado ng mga emosyong hindi ko mailabas. Tumingin ako sa aking mga kamay na nakapatong sa aking hita. Maputla, nanginginig, at may mga bakas ng kalmot mula sa pakikipagbuno ko kay Miguel kanina. Ngunit sa ilalim ng aking suot na damit, nararamdaman ko ang talim ng kanto ng memory card. Iyon ang aking tanging sandata, ang aking tanging pag-asa. Dinala nila ako sa isang tahimik na condominium unit. Pagpasok namin, sinalubong ako ng amoy ng lavender at ng katahimikang tila ba hindi kailanman nabasag ng anumang sigawan o mura. Napakalayo nito sa ingay ng aming apartment, sa palagiang sermon ni Doña Belen at sa nakakairitang tawa ni Lorna. Dahan-dahan akong naupo sa sofa, ramdam ang lambot ng tela na tila ba hindi nararapat sa isang katulad kong itinaboy na parang basura. Bakit? Ang unang salitang lumabas sa aking bibig ay isang pabulong na tanong. Tumingala ako kay Leandro na ngayon ay nakaharap sa akin. Ang kanyang wheelchair ay nakapwesto sa gitna ng sala. Bakit niyo ito ginagawa para sa akin? Isa lang naman akong assistant. Isang asawa ng empleyado niyo na itinapon na. Tumitig si Leandro sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila naging malalim na dagat na naghahanap ng kasagutan sa aking mga sugat. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Mila. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa isang iglap. Alam ko ang pakiramdam ng tingnan ng mundo bilang isang taong may kapansanan o walang silbi. Ngunit alam ko rin na ang apoy na nasa loob mo ay mas matindi kaysa sa bagyong pinagdaanan mo. Sandaling namayani ang katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi nakakasakal, kundi nagbibigay ng pagkakataong huminga. Kinuha ni Leandro ang isang maliit na first aid kit mula sa gilid ng kanyang wheelchair. Inabot niya ito kay Eddie. Ngunit bago pa man makakilos ang sekretarya, pinigilan ko siya. Kaya ko na po ito, mahina kong sabi. Kinuha ko ang bulak at alkohol. Ang hapdi ng gamot sa aking sugat sa labi ay tila naging pamilyar na kaibigan. Ngunit ang mas masakit ay ang hapdi sa aking puso nang maalala ko ang mukha ni Miguel habang sinasampal niya ako. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay ang siya palang magiging unang kikitil sa aking kaligayahan. Rest now, Mila. Ang huling sabi ni Leandro bago siya nagpasyang umalis. Bukas, magsisimula ang iyong bagong buhay, hindi na bilang biktima, kundi bilang ang babaeng magpapabagsak sa mga taong umapi sa kanya. Nang tuluyan na silang makaalis, naiwan akong mag-isa sa malawak na unit. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa salamin sa banyo. Hinawakan ko ang aking pisngi na namamaga pa rin. Ang aking buhok ay gulo-gulo. Ang aking mga mata ay namumula. Ngunit sa likod ng pagod, may nakita akong bago. Isang kislap ng galit na naging determinasyon. Kinuha ko ang memory card mula sa aking damit. Isang maliit na piraso ng itim na plastik, ngunit sapat na upang gumuho ang mundong binuo ni Miguel at Lorna sa ibabaw ng aking mga luha. Ang bawat transaksyon, ang bawat nakaw na piso, at ang bawat ebidensya ng kanilang kataksilan ay narito. Hihintayin ko ang tamang sandali. Hahayaan ko silang magdiwang sa kanilang panandaliang tagumpay. Hahayaan ko silang isipin na tuluyan na akong nawala.
Dahil ang pinakamatinding ganti ay hindi ang pagsigaw, kundi ang pananahimik hanggang sa oras na ang katotohanan na mismo ang humampas sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ang mahinang tunog ng isang text message mula sa aking cellphone na himalang hindi nabasag ni Miguel. Mula ito sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang kampante, Mila. Akala mo ba ay madali mo kaming matatakasan? Alam namin kung nasaan ka. Ang aking kamay ay biglang nanlamig. Ang bawat balahibo sa aking braso ay tumayo. Lumingon ako sa paligid ng unit. Tila ba may mga mata sa bawat sulok na nagmamasid sa akin? Sino ang nagpadala nito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Miguel upang mapatahimik ako? Akala ko ay ligtas na ako sa loob ng 4 na sulok ng silid na ito. Ngunit ang katotohanan ay tila isang anino na hindi kayang ikulong ng anumang pader. Ang bawat titik sa screen ng aking cellphone ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa aking paningin. Alam namin kung nasaan ka. Ang simpleng pangungusap na yon ay sapat na upang pawiin ang init na dinala ng tsa sa aking sikmura. Mabilis kong nilapitan ang bintana ng kondominium. Dahan-dahang hinawi ang makapal na kurtina upang sumilip sa ibaba. Ang mga ilaw ng Makati ay tila libu-libong mga mata na nagmamasid, naghihintay sa aking bawat pagkakamali. Sino ang nagpadala nito? Si Miguel ba na punong-puno ng galit? O si Lorna na handang gawin ang lahat para hindi mabura ang kanyang marangyang buhay? Nanginginig ang aking mga daliri habang mahigpit kong hawak ang device. Ang bawat mahinang tunog ng aircon sa loob ng silid ay tila nagiging isang banta. Napatingin ako sa pintuan. Nakalak ito. Ngunit sa aking isipan, tila anumang sandali ay mawawasak ito ng marahas na sipa ni Miguel. Ang pakiramdam ng seguridad na ibinigay ni Leandro kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malapot na takot na tila lumulunod sa akin. Dali-dali akong nagtungo sa kwarto at kinuha ang maliit na sewing kit na nakita ko sa drawer. Sa pamamagitan ng malamlam na liwanag ng lampara, dahan-dahan kong binuksan ang tahi ng laylayan ng aking paboritong bestida, ang tanging damit na hindi ko iniwan sa aming bahay. Isiningit ko roon ang memory card, ang maliit na piraso ng plastik na tila naging pinakamabigat na pasanin sa aking buhay. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila isang panata. Hinding-hindi ko hahayaang makuha nila ito. Kahit anong mangyari, ito ang magiging katibayan ng kanilang pagkakasala at ang aking tanging kaligtasan. Kinabukasan, pumasok ako sa kumpanya na tila ba walang nangyari. Ang bawat empleyadong nadadaanan ko ay tila may itinatagong lihim. Pagdating ko sa opisina ni Leandro, sinalubong ako ng amoy ng sariwang kape at ang katahimikang tila nagbibigay ng panandaliang lunas sa aking pagod. Nakita ko si Leandro na nakaharap sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit nanatiling matalas. You didn't sleep well, Mila. Punan niya ng hindi tumitingala mula sa kanyang binabasang dokumento. The shadows under your eyes are telling stories you're trying to hide. Napayuko ako habang inilalapag ang kanyang schedule para sa araw na yon. I'm fine, Mr. De La Cruz. Marami lang po akong iniisip. Tumigil siya sa pagbabasa at iniikot ang kanyang wheelchair upang harapin ako. Ang distansya sa pagitan namin ay sapat na upang maramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Mila, remember that you are here because I trust your capability, not just because you need protection. If there's anything bothering you, you can tell me. Gusto kong sabihin sa kanya ang tungkol sa mensahe. Gusto kong isumbong ang takot na kumakain sa akin, ngunit isang bahagi ng aking puso ang nag-aalangan. Paano kung pati siya ay madamay? Paano kung ang kaligtasang inaalok niya ay pansamantala lamang? Sa gitna ng aming pag-uusap, narinig ko ang mahinang pagkatok sa pinto. Pumasok ang isa sa mga staff mula sa marketing department, isang babaeng kilala sa pagiging malapit kay Lorna. Sir, excuse me, Mr. Miguel Vergara is downstairs.
Sabi niya ay kailangan niya raw makausap ang asawa niya para sa isang emergency sa pamilya. Sabi ng staff habang nakatingin sa akin nang may halong pangungutya. Ang aking dugo ay tila naging yelo sa aking mga ugat. Ramdam ko ang pamumula ng aking mukha at ang panginginig ng aking mga kamay. Alam ni Miguel na narito ako at gagamitin niya ang lahat ng dahilan, pati ang kanyang ina, para makuha ako. Tumingin sa akin si Leandro. Tila binabasa ang bawat takot sa aking mga mata. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at hinawakan ang aking malamig na daliri. Ang haplos ng kanyang balat ay tila isang kuryenteng nagbigay sa akin ng lakas na tumayo ng tuwid. Tell him that Mrs. Vergara is busy with an executive meeting, and if he continues to harass my staff, security will handle him. Ang boses ni Leandro ay malamig at puno ng awtoridad. Nang makaalis ang staff, naiwan kaming dalawa sa katahimikan. Hindi niya binitawan ang aking kamay. Sa halip, hinigpitan niya ang kapit dito. Tila ba sinasabing hindi niya ako hahayaang mahulog. He can't hurt you here, Mila. Not while I'm breathing. Isang matamis at masakit na pakiramdam ang gumapang sa aking dibdib. Ito ba ang tinatawag nilang proteksyon? O ito ay simula ng isang mas malalim na ugnayan na hindi ko inaasahan? Ngunit ang aking panandaliang kapayapaan ay nabasag ng tumunog muli. Ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang bagong mensahe ang dumating. At sa pagkakataong ito, may kasama itong litrato. Isang litrato ni Leandro habang papasok sa kanyang sasakyan kaninang umaga na may nakatutok na pulang tuldok ng laser sa kanyang dibdib. Isang maling galaw, Mila, at ang iyong tagapagligtas ang unang mawawala. Nanlamig ang aking buong katawan habang nakatingin sa screen. Ang takot na para sa aking sarili ay biglang napalitan ng isang mas matinding takot para sa lalaking nasa harap ko. Sino ang tunay na kalaban? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang babaeng wala nang naiwan, kundi ang kanyang dangal? Ang aking katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang pader na pilit kong itinatayo upang protektahan ang kaisa-isang taong naniwala sa akin nang ang lahat ay nakatalikod na. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang babala na umalingaw-ngaw sa loob ng aking dibdib habang nakatitig sa pulang tuldok na nakatutok sa dibdib ni Leandro sa litrato. Ang aking mga kamay ay nanlamig at ang hangin sa loob ng opisina ay tila naging malapot na lason na mahirap hingayin. Napatingin ako kay Leandro. Naroon siya, nakaupo ng tuwid sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon habang binabasa ang mga papeles ng kumpanya. Hindi niya alam na ang kanyang buhay ay nakataya dahil lamang sa pagtulong sa isang babaeng tulad ko. Mila, bakit ka namumutla? Is everything okay? Ang boses ni Leandro ay banayad, ngunit may talim ng pag-aalala na nagpatingkad sa katahimikan ng silid. Dali-dali kong itinago ang cellphone sa ilalim ng aking folder. Oo po, sir. Medyo nahilo lang po ako ng konti. Siguro po ay dahil sa puyat. Pagsisinungaling ko. Ang bawat salita ay tila isang tinik sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na kailangan niyang lumayo sa bintana na may mga matang nakamasid sa amin. Ngunit ang banta sa mensahe ay malinaw. Isang maling galaw at mawawala siya. Dahan-dahang lumapit si Leandro sa akin gamit ang kanyang wheelchair. Ang marahang tunog ng gulong sa carpet ay tila isang mahinahong himig sa gitna ng aking kaguluhan. Inabot niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay mainit at matatag. You are a terrible liar, Mila. Your eyes are screaming for help but your lips are sealed. Tell me, is Miguel bothering you again? Napatingin ako sa kanyang mga mata. Sa loob ng mga yon, nakita ko ang isang kaligtasang matagal ko nang hinahanap. Ngunit ang kaligtasang yon ay siya ring mitya ng kanyang kapahamakan. Sir, please, lumayo po kayo sa bintana. Masyado pong maliwanag dito. Bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Bahagyang kumunot ang kanyang noo
Ngunit hindi siya nagtanong. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Ang haplos ng kanyang balat ay tila isang kuryenteng nagbibigay sa akin ng lakas at takot ng sabay. If you think pushing me away will keep me safe, you're wrong. Mas lalo lang akong lalapit, Mila. Hindi kita iniwan sa ulan para lang hayaan kang malunod sa sarili mong takot. Sa gitna ng aming pag-uusap, pumasok si Eddie na may dalang balita. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpahiwalay sa aming mga kamay, ngunit ang init ng kanyang hawak ay nanatili sa aking balat. Sir, may nakita ang security sa parking lot. Isang itim na van na walang plaka. Kanina pa raw paikot-ikot. At may nakita silang flyer na kumakalat sa lobby. Sabi ni Eddie, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Inabot ni Eddie ang isang piraso ng papel. Ang aking hininga ay tila tumigil nang makita ang nilalaman nito. Isang malaking litrato ko at ni Leandro sa loob ng sasakyan noong gabing sunduin niya ako, na may caption na, ang CEO at ang kanyang kabit na asawa ng empleyado. Ang bawat salita ay tila isang sampal ng kahihiyan. Ito na ang ganti ni Miguel. Sinisira niya ang dangal ni Leandro upang makuha ako, upang pilitin akong bumalik sa kanyang impyerno. This is too much. Bulong ko. Ang mga luha ay dahan-dahang namumuo sa aking mga mata. Dadamay ko pa po kayo sa gulo ko. Sir, siguro po ay mas mabuting umalis na lang ako. I'll go back to Miguel, just stop this. Marang hinampas ni Leandro ang armrest ng kanyang wheelchair. Ang tunog ng kanyang kamay sa balat ng upuan ay tila isang kulog sa loob ng silid. No, you are not going back to that monster. Iyan ang gusto niya, Mila. Ang takutin ka hanggang sa mawalan ka ng pag-asa. But he forgot one thing. I don't lose. Tumingin siya kay Eddie. Trace that van. At ang lahat ng nagpakalat ng flyer na ito, ihanda ang mga kaso. I want them to realize that they are not just attacking a woman's reputation, they are attacking the head of this company. Nang makaalis si Eddie, muling bumalik ang katahimikan sa opisina. Lumapit si Leandro sa akin at dahan-dahang hinawakan ang aking mukha. Ang kanyang hinlalaki ay marahang pinunasan ang luhang pumatak sa aking pisngi. Ang bawat haplos niya ay tila isang panata ng katapatan. Listen to me, Mila. You are not a burden. You are the only thing that makes sense in this chaotic world of mine. Hinding-hindi kita bibitawan. Isang matamis at masakit na pakiramdam ang lumaganap sa aking dibdib. Ang kilig na aking nararamdaman ay may halong pait ng panganib. Ngunit sa likod ng aking isipan, naaalala ko ang pulang tuldok sa litrato. Ang buhay niya ay nasa panganib dahil sa akin. Nang dapit hapon, habang inaayos ko ang aking mga gamit para umuwi, tumunog muli ang aking cellphone. Isang bagong mensahe, ngunit sa pagkakataong ito, mula ito sa isang pamilyar na pangalan. Mila, nasa bahay ng mama mo si Miguel. Sinasaktan niya ang kapatid mo dahil hindi nila masabi kung nasaan ka. Kung ayaw mong mamatay ang pamilya mo, pumunta ka sa lumang warehouse sa Pasig ngayong gabi. Mag-isa. Ang aking mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang bawat hibla ng aking lakas ay biglang naglaho. Hindi lang si Leandro ang nasa panganib, kundi ang tanging pamilyang mayroon ako. Tumingin ako kay Leandro na abala sa pag-uusap sa telepono. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Kung sasabihin ko, susugod siya. At alam kong hindi siya mangingiming isakripisyo ang sarili niya para sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang aking bag at lumabas ng opisina nang hindi nagpapaalam. Ang bawat hakbang ko patungo sa elevator ay tila isang hakbang palayo sa lahat ng nakasanayan ko. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng elevator ay parang hudyat ng isang mahalagang desisyon. Patawarin mo ako, Leandro. Ngunit kailangan kong harapin ito ng mag-isa. Bawat hakbang ko sa dilim ay parang paglalakbay sa hindi tiyak na landas. Ngunit mas pipiliin ko na lang lumayo kaysa makitang may masaktan muli dahil sa aking mga pagkakamali. Ang bawat hakbang ko sa loob ng lumang warehouse sa Pasig
ay tila isang mabigat na pasanin na humihila sa akin pababa. Ang amoy ng kalawang at basang semento ay nanunuot sa aking ilong, humahalo sa amoy ng takot na hindi ko mapawi. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilyang kumukurap-kurap sa gitna ng malawak na silid na lumilikha ng mga mahahabang aninong tila mga kamay na gustong sumakmal sa akin. Ang bawat mahinang tunog ng hanging dumadaan sa mga siwang ng bubong ay tila isang pabulong na babala. Mila, ang asawa kong mapusok, akala ko ba ay nakahanap ka na ng bagong tagapagligtas? Ang boses ni Miguel ay nanggaling sa madilim na sulok. Dahan-dahan siyang lumabas. Ang kanyang mukha ay puno ng mapanganib na ngiti. Hawak niya sa isang kamay ang isang bote ng alak. At sa kabila naman ay ang buhok ng aking nakababatang kapatid na si Sarah. Nakaupo si Sarah sa isang sirang silya. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. At ang kanyang bibig ay nakatakip ng tape. Ang tunog ng kanyang mahinang paghikbi ay tila isang punyal na sumasaksak sa aking puso. Miguel, pakawalan mo siya. Wala siyang kinalaman dito. Ako ang kailangan mo. Narito na ako. Ang aking boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Gusto kong sumugod. Gusto kong kalmutin ang mukha ng lalaking ito na minsan ko nang minahal. Ngunit ang takot para sa buhay ni Sarah ang nagpako sa akin sa kinatatayuan ko. Isang mapang-asar na tawa ang kumawala kay Miguel. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay tila isang lason. Kasalanan mo ito, Mila. Kung hindi ka naging matigas ang ulo, kung hindi ka naging ambisyosa at pilit na kumakawala sa akin, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ikaw ang sumira sa pamilya natin. Ikaw ang dahilan kung bakit kailangan kong gawin ito. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng gaslighting. Ang paraan niya upang iparamdam na ako ang may kasalanan sa lahat ng kanyang kataksilan at karahasan. Ang bawat utang na loob na isinusumbat niya ay tila mga kadenang dahan-dahang sumasakal sa aking leeg. Ibigay mo sa akin ang memory card, Mila. Alam kong nasa iyo yon. Isang pirasong plastic kapalit ng buhay ng kapatid mo. Napakamura na niyan. Diba? Inilahad niya ang kanyang palad. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong inaabot ang laylayan ng aking damit kung saan nakatahi ang card. Ngunit sa likod ng aking isipan, naaalala ko ang mukha ni Leandro. Naaalala ko ang pangako niyang poprotektahan ako. Kung ibibigay ko ito, hindi lang ako ang mawawalan. Mawawalan din ng hustisya ang lahat ng taong ninakawan ni Miguel sa kumpanya. Mila, huwag kang magkamaling mag-isip ng kahit anong plano. Banta ni Miguel habang inilalabas ang isang maliit na patalim at idinidiit ito sa pisngi ni Sarah. Ang bawat mahinang tunog ng talim na tumatama sa balat ay tila isang kulog sa aking pandinig. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang malaking pinto ng warehouse. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na pinto ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang liwanag ng mga sasakyan mula sa labas ay tila isang pag-asa na dahan-dahang pumasok sa madilim na silid. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa entrance. Hindi ito boses ni Leandro. Ito ay boses ni Doña Belen, ang aking biyenan. Lumakad siya papasok ng may dangal. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang tinitingnan ang kanyang sariling anak na nananakit ng tao. Miguel, itigil mo na yan. Nakakahiya ka. Pinapahiya mo ang pangalan ng mga Vergara. Malamig na sabi ni Doña Belen. Ma, tinatraidor tayo ng babaeng ito. Hawak niya ang ebidensya na pwedeng magpakulong sa atin. Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay punuon ng desperasyon. Tumingin sa akin si Doña Belen. Isang mapanuyang nga apamuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mila, ibigay mo na ang card. Mag-usap tayo ng maayos. Bibigyan kita ng pera, malaking halaga. Makaalis ka lang sa buhay namin. Huwag mo nang gawing komplikado ang lahat.
Hindi mabibili ng pera ang dangal ko, Mama. Matatag kong sagot, kahit na ang aking tuhod ay tila malapit nang bumigay. Ngunit bago pa makasagot si Doña Belen, isang matalim na liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Isang laser dot, ang parehong pulang tuldok na nakita ko sa litrato ni Leandro. Ang takot na akala ko ay para sa akin lang ay biglang nagbago. May iba pang tao sa labas. May iba pang nagmamasid. Bitawan niyo ang bata at bitawan niyo ang card. Isang malalim na boses mula sa isang megaphone ang umalingaw-ngaw. Ang buong warehouse ay napapalibutan na ng pulis. Nagkagulo ang lahat. Binitawan ni Miguel si Sarah at sinubukang tumakas patungo sa likurang bahagi ng warehouse. Ang bawat sigaw at tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ay tila isang malakas na bagyong bumabagsak. Niyakap ko si Sarah ng mahigpit. Ang aming mga luha ay naghalo habang kami ay nakaupo sa malamig na sahig. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang figurang nakaupo sa wheelchair sa may pintuan. Si Leandro. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pag-aalala. Sa kabila ng panganib, narito siya. Isinakripisyo niya ang kanyang kaligtasan para sa akin. Ngunit sa likod ng kanyang wheelchair, nakita ko si Lorna. Hawak niya ang isang mabigat na piraso ng kahoy at nakataas ito handang ihampas sa ulo ni Leandro habang ang lahat ay nakatuon ng pansin kay Miguel. "Leandro, sa likod mo!" Sigaaw ko. Ngunit ang aking boses ay nalunod sa ingay ng paligid. Ang bawat segundo ay tila naging minuto habang pinagmamasdan ko ang pagbagsak ng kahoy patungo sa kaisa-isang lalaking nagparamdam sa akin na ako ay mahalaga. Makaabot kaya ang aking babala? O ito na ang katapusan ng aming panandaliang kapayapaan? Ang bawat tunog ng pagtama ay tila sumasagi sa aking pag-asa. Ngunit sa gitna ng sakit, doon ko nakilala kung sino ang tunay na handang sumuporta sa akin at sino ang inuuna ang sariling interes. Ang aking sigaw ay nalunod sa ingay ng nagkakagulong mga tao at ang bawat segundo ay tila bumagal ang pagtakbo. Nakita ko ang marahas na pagbaba ng mabigat na kahoy mula sa mga kamay ni Lorna. Ngunit bago pa ito tumama sa ulo ni Leandro, mabilis na humarang si Eddie. Ang tunog ng kahoy na tumama sa balikat ng sekretarya ay lumikha ng isang nakakangilong tunog ng pagkabali ng buto, kasunod ng pagbagsak ni Eddie sa semento. Ang bawat mahinang ungol ng sakit ni Eddie ay tila isang lason na dumaoy sa aking sistema. "Leandro!" Ang tanging naisigaw ko habang pilit kong kinalalag ang mga kamay ni Sarah mula sa pagkakayakap sa akin upang sumugod sa kanila. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang marahas na humablot sa aking buhok mula sa likuran. Si Miguel. Ang amoy ng kanyang pawis at alak ay muling bumalot sa aking pandama. Inilapit niya ang matalim na patalim sa aking leeg. Ang lamig ng bakal ay nanunuot sa aking balat. Nag-iiwan ng isang manipis na guhit ng hapdi. "Huwag kayong lalapit. Papatayin ko ang babaeng ito!" Sigaw ni Miguel sa mga pulis na dahan-dahang pumapalibot sa amin. Ang bawat yabag ng sapatos ng mga awtoridad sa maruming sahig ay tila isang babala na hindi pinapakinggan ng aking asawa. Nakita ko ang mukha ni Leandro. Kahit na nakaupo sa wheelchair at kitang-kita ang takot para sa akin, ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Ang bawat paghinga niya ay tila isang panalangin para sa aking kaligtasan. "Miguel, bitawan mo siya. Wala ka nang matatakasan. Tapos na ang laro mo." Ang boses ni Leandro ay malamig, puno ng awtoridad na hindi matitibag ng anumang banta. "Anong tapos? Hindi ako magpapatalo sa isang lumpong tulad mo," ganti ni Miguel, habang mas lalo niyang iginiit ang patalim sa aking leeg. Nararamdaman ko ang malapot na dugo na dahan-dahang dumadaloy mula sa maliit na sugat patungo sa aking damit. Tumingin ako ng diretso kay Miguel sa pamamagitan ng refleksyon sa isang basag na salamin sa dingding. "Hindi si Leandro ang sumira sa buhay mo, Miguel. Ikaw ang pumatay sa lalaking minahal ko noon. Ang sarili mong kasakiman ang nagdala sa iyo sa impyernong ito.
Ang bawat salita ko ay tila isang bala na tumatama sa kanyang natitirang kayabangan. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Doña Belen na pilit na tumatakas, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mga kadena ng kahihihiyan habang ang mga posas ay dahan-dahang inilalagay sa kanyang mga kamay. Walang bakas ng dangal sa kanyang mukha, tanging ang takot ng isang taong huli na sa kanyang sariling kasinungalingan. "Mama, tulungan mo ako," sigaw ni Miguel, ngunit hindi lumingon si Doña Belen. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng katinoan ni Miguel ay tila naputol. Dahil sa pagkagulantang ni Miguel, nakahanap ako ng pagkakataon. Gamit ang lahat ng aking natitirang lakas, siniko ko siya sa kanyang sikmura. Ang tunog ng kanyang pagbuga ng hangin ay naging hudyat para sa mga pulis na sumugod. Isang malakas na pagtumba sa semento ang narinig nang dambahin siya ng mga awtoridad. Ang patalim ay tumalsik palayo. Lumilikha ng isang matunog na pagkiskis sa bakal na sahig. Nanginginig ang aking buong katawan habang dahan-dahan akong napaupo. Nararamdaman ko ang init ng mga kamay ni Sarah na muling yumakap sa akin. Ngunit ang aking paningin ay nakatuon lamang sa isang tao. Dahan-dahang iniikot ni Leandro ang kanyang wheelchair patungo sa akin. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang himig ng kaligtasan. Nang makarating siya sa harap ko, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking mukha. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. "Mila, I thought I lost you," bulong niya. Ang boses ay puno ng pait at ginhawa. Ang haplos ng kanyang malamig na kamay sa aking pisngi ay naging kaisa-isang init sa gabing iyon. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang bawat pintig ng aming mga puso ay tila nag-uusap, nagpapalitan ng mga pangakong hindi na kailanman mababali. Inalalayan ako ng mga medik, ngunit bago pa man ako makasakay sa ambulansya, narinig ko ang boses ni Lorna na sumisigaw habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ang kanyang boses ay tila isang huling hiyaw ng isang talunang kontrabida. "Hinding-hindi kayo magiging masaya. Isang malaking kahihiyan ang ugnayan ninyo." Ngunit hindi ako lumingon. Ang bawat salita niya ay tila hangin na lamang na dumadaan. Nang nasa loob na kami ng ambulansya, kasama si Sarah at Leandro, dahan-dahang kinuha ni Leandro ang aking kamay. Hinawakan niya ito nang mahigpit, tila ba natatakot na baka mawala akong muli. Ngunit sa gitna ng aming pananahimik, napansin ko ang isang bagay. Ang puting polo ni Leandro ay unti-unting nababahiran ng pula. Hindi iyon galing sa sugat ko sa leeg. Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin sa kanyang binti. Isang piraso ng matulis na bakal mula sa nagkakagulong gamit sa warehouse ang nakatusok sa kanyang hita, na kanina pa pala niya tinitiis nang walang reklamo para lamang masigurong ligtas ako. "Leandro, bakit hindi mo sinabi?" Ang aking boses ay puno ng takot habang nakaturo sa kanyang binti. Napangiti siya ng mahina, isang ngiti na puno ng pagod, ngunit may kalakip na kapayapaan. "Small price to pay for your safety, Mila." Ngunit bago pa man makasagot ang medic, dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Leandro. Ang kanyang kamay na kanina ay mahigpit na nakahawak sa akin ay dahan-dahang lumaylay. Ang tunog ng monitor ng tibok ng puso sa loob ng ambulansya ay biglang bumilis. Lumilikha ng isang nakatutulig na ingay na tila bahudyat ng isa pang trahedya. "Leandro, huwag kang pipikit. Leandro." Muli bang kukunin ng tadhana ang kaisa-isang taong nagturo sa akin kung paano magmahal muli? Ang bawat puting pader ng ospital na ito ay tila mga saksi sa aking panalangin, habang ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dambuhalang timbangan ng buhay at kamatayan. Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin ng intensive care unit ay nanunuot sa aking kalamnan. Nagbibigay ng isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng anumang jacket.
Nakaupo ako sa matigas na silya sa labas ng silid ni Leandro. Ang aking mga mata ay nakapako sa sarado at malamig na pintuan. Ang aking suot na damit ay may tuyo na at maitim na bakas ng dugo. Dugo ni Leandro na dumanak para lamang masiguro na hindi ako muling masasaktan. Ang bawat mahinang tunog ng pagdaan ng stretcher sa pasilyo ay tila isang kulog na nagpapakaba sa aking dibdib. Mila, uminom ka muna ng tubig. Kanina ka pa hindi kumakain. Pabulong na sabi ni Sarah habang iniuunat ang isang bote ng tubig sa akin. Umiling ako ng bahagya. Hindi ko kayang lunukin kahit ang sarili kong laway. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat ng pananagutan. Bakit kailangang siya ang magbayad para sa mga kasalanan ng aking asawa? Bakit ang taong nagbigay sa akin ng bagong buhay ang ngayon ay nakikipaglaban para sa kanyang sariling hininga? Ang bawat kilig at saya na naramdaman ko sa piling niya noong mga nakaraang araw ay tila pinalitan ng isang matinding hapdi na tila binubura ang aking katinuan. Pumasok ang isang pulis sa waiting area. Ang tunog ng kanyang mabigat na bota sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng katotohanan. Tumayo ako ng tuwid. Pilit na pinatatag ang aking tuhod na tila gawa sa jelly. Mrs. Vergara, kailangan po namin ang inyong pinal na salaysay at ang ebidensyang sinasabi nyo, sabi ng pulis ng may paggalang. Dahan-dahan kong inilabas ang memory card mula sa laylayan ng aking damit. Ang maliit na pirasong ito ng plastik ay tila naging napakabigat. Inabot ko ito sa kanya. Narito po ang lahat. Ang bawat nakaw na piso, ang bawat peking pirma, at ang lahat ng kataksilan ni Miguel at Lorna. Gawin niyo po ang lahat para makuha ang katarungan. Habang papalayo ang pulis, naramdaman ko ang isang maliit na bahagi ng aking bigat na nabawasan. Ngunit ang katarungan ay walang silbi kung mawawala ang lalaking nagturo sa akin kung paano ito ipaglaban. Pinayagan ako ng nurse na pumasok sa loob ng ICU sa loob ng 5 minuto. Ang bawat hakbang ko patungo sa kama ni Leandro ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Nakita ko siya roon, ang makapangyarihang CEO na dati ay tila hindi matitibag, ngayon ay napapalibutan ng mga tubo at wire. Ang mabilis at nakakabinging tunog ng monitor ng kanyang tibok ng puso ay tila isang karera na ayaw tumigil. Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang kamay. Ang kanyang balat ay mas malamig kaysa sa dati. Ngunit naroon pa rin ang pamilyar na kalyo mula sa pagpapatakbo ng kanyang wheelchair. Inilapit ko ang kanyang kamay sa aking pisngi. Hinahayaan ang aking mga luha na pumatak sa kanyang palad. Leandro, gumising ka na please. Hindi ko kayang harapin ang mundong ito nang wala ka. Sabi mo, hindi mo ako iiwan sa ulan, di ba? Ngayon, ako naman ang magiging payong mo. Hihintayin kita. Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng pait at pag-asa. Kinuha ko ang kanyang salamin sa mata na nakapatong sa side table. May bahid ito ng alikabok mula sa warehouse. Dahan-dahan ko itong pinunasan gamit ang dulo ng aking damit. Isang maliit na gawaing pagsisilbi na ginagawa ko ng may higit na pagmamahal kaysa sa anumang ginawa ko para kay Miguel sa loob ng 3 taon. Sa sandaling iyon, ang utang na loob ko ay hindi na para sa pamilya Vergara, kundi para sa lalaking ito na nagmahal sa akin ng walang hinihinging kapalit. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang biglang pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. Hindi siya doktor. Ang kanyang muka ay puno ng kayabangan at ang kanyang bitbit na briefcase ay tila isang sandata. Mrs. Mila Vergara, ako ang abogado ng pamilya Vergara, sabi niya ng may malamig na tinig. Narito ako para ipaalam sa inyo na kung hindi niyo iuurong ang mga kaso laban kay Miguel at Doña Belen, mayroon kaming hawak na impormasyon tungkol sa iyong nakaraan na pwedeng sumira sa reputasyon ng kumpanyang ito at ni Mr. De La Cruz. Ang aking kamay ay dahan-dahang bumitaw sa kamay ni Leandro. Ang takot na akala ko ay tapos na ay biglang bumalik. Tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa aking leeg. Anong nakaraan?
Ang tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa galit. Ang abogado ay ngumiti ng nakakaloko at naglabas ng isang litrato. Isang litrato mula sa aking kabataan bago ko pa makilala si Miguel. Isang lihim na pilit kong ibinaon sa limot para lamang makapasok sa pamilya nila. Isang maling galaw nila at ang buong Pilipinas ay malalaman ang tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Napatingin ako sa monitor ng tibok ng puso ni Leandro. Ang tunog nito ay biglang bumagal. Lumilikha ng isang mahabang tunog na tila ba isang huling babala. Muli bang magtatagumpay ang kasamaan gamit ang aking mga lihim o sapat na ang aking lakas upang harapin ang multo ng aking kahapon? Isang hamak na anak ng magnanakaw. Iyan ang katotohanang pilit mong ibinaon sa limot Mila. Akala mo ba ay mabubura ng isang marangyang apelido at malinis na blazer ang dugong nananalatay sa iyong mga ugat? Ang boses ng abogado ay tila isang malansang hangin na dumapo sa aking mukha. Ang bawat salita niya ay may kasamang mapanuyang ngiti na nagpapakita ng kanyang mga ngiping, tila handang lapaan ang aking huling hibla ng pag-asa. Nakatitig ako sa litratong hawak niya. Isang kupas na larawan ng aking ama. Suot ang kulay kahel na uniforme sa loob ng kulungan. 10 taon na ang nakalilipas. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Tila ba ang sahig ng ospital ay dahan-dahang nagiging putik na lalamon sa akin. Ang bawat mahinang tunog ng mga yabag ng nurse sa labas ay tila naging malalakas na tambol sa aking pandinig. Hinawakan ko ang gilid ng kama ni Leandro upang hindi ako matumba. Ang init ng kanyang balat ay tila nagbibigay sa akin ng lakas, ngunit ang malamig na katotohanan ng aking nakaraan ay tila isang yelo na bumabalot sa aking puso. Ibinuhos ko ang buong buhay ko para takasan ng aninong iyon. Nagpakasal ako kay Miguel dahil akala ko ay maililigtas niya ako mula sa kahihiyan ng aking pamilya. Ngunit siya rin pala ang gagamit nito upang muli akong ikulong sa dilim. Wala kayong karapatang gamitin ang ama ko laban sa akin. Bulong ko, ang aking boses ay pumiyok dahil sa pinaghalong galit at takot. Ang kasalanan ng ama ko ay hindi ko kasalanan at ang pagnanakaw na ginawa ni Miguel sa kumpanyang ito ay hindi mabubura ng kahit anong kwento mula sa nakaraan ko. Isang matunog na tawa ang kumawala sa abogado. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin, sapat na para maamoy ko ang matapang na amoy ng kanyang sigarilyo. Legal terms, Mila, pero sa mata ng publiko at ng mga investors, ikaw ang anak ng kriminal na dinitikitan ng isang lumpong CEO para makapagnakaw muli. Isipin mo ang mangyayari sa stock ng Global Investama. Isipin mo ang masisirang pangalan ni Leandro de la Cruz nang dahil lamang sa isang babaeng katulad mo. Napatingin ako sa mukha ni Leandro. Naroon pa rin siya, payapang natutulog sa gitna ng mga wire at tubo. Ang bawat mahaba at regular na tunog ng makina na nagbabantay sa kanyang puso ay tila isang paalala na ang kanyang buong mundo ay nakasalalay sa aking desisyon. Kung itutuloy ko ang demanda, sisirain nila ang kumpanyang binuo ni Leandro mula sa wala. Kung iuurong ko naman, malayang makakalakad ang mga taong pumatay sa aking dangal. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang mahinang pagpisil sa aking kamay. Nanlaki ang aking mga mata. Ang mga daliri ni Leandro na hawak ko ay dahan-dahang gumalaw. Ang bawat maliit na kislap ng kanyang kuko sa ilalim ng puting ilaw ng ICU ay tila isang himala na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Leandro, pabulong kong tawag. Ang aking mga luha ay muling dumanak at pumatak sa kanyang braso. Dahan-dahan, tila isang mabigat na kurtina na itinataas, bumukas ang mga mata ni Leandro. Ang kanyang paningin ay malabo at pagod. Ngunit nang dumapo ito sa akin, nakita ko ang isang uri ng liwanag na hindi kayang ibigay ng anumang ilaw sa ospital. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw. Tila may gustong sabihin, ngunit walang boses na lumabas.
dahil sa tubo sa kanyang lalamunan. Tumingin si Leandro sa abogado na nakatayo sa aking likuran. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagod ay biglang nagkaroon ng talim. Ang talim ng isang leon na handang protektahan ang kanyang kawan kahit na siya ay sugatan. Mukhang gising na ang iyong tagapagligtas, Mila. Pero hindi nito mababago ang katotohanan. Banta ng abogado. Bagaman bakas sa kanyang boses ang kaunting kaba. Kinuha ko ang isang maliit na notepad sa side table. Inabot ko ang ballpen kay Leandro. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na kamay, dahan-dahan na siyang sumulat ng ilang salita sa papel. Ang bawat gasgas ng dulo ng ballpen sa puting papel ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Don't back down. I am the witness. Nang mabasa ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang takot na kanina ay nagpaparalisa sa akin ay biglang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin ako nang diretso sa abogado. Ang aking boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Sabihin niyo kay Miguel at kay Doña Belen, ihanda na nila ang kanilang mga sarili. Dahil ang anak ng kriminal na sinasabi niyo ang siyang maglalagay sa kanila sa loob ng rehas na nararapat para sa kanila. Wala na akong itatago dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa akin. Padabog na lumabas ang abogado, ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat ng simula ng huling yugto ng aming laban. Naupo ako sa tabi ni Leandro at muling hinawakan ang kanyang kamay. Ang bawat mahinang paghinga niya ay tila isang himig na nagbibigay ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Ngunit sa gitna ng aming panandaliang katahimikan, isang nurse ang mabilis na pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at ang bawat mabilis na pagtipa niya sa mga buton ng monitor ay nagpatahimik sa aking mundo. Ma'am, kailangan niyo pong lumabas muna. Tumataas ang blood pressure ni Mr. De La Cruz at may nakita kaming internal bleeding sa kanyang operasyon kanina. Ang aking mundo ay muling niyanig. Ang bawat tunog ng babala mula sa mga makina ay tila isang sigaw ng panganib. Muli ko bang hahawakan ang tagumpay kapalit ng buhay ng lalaking mahal ko? Ang bawat pader na itinayo ko upang itago ang aking nakaraan ay dahan-dahang gumuho. Ngunit sa gitna ng mga guho, doon ko natuklasan na ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagtatago, kundi sa pagharap sa katotohanan ng may taas noo. Nakasandal ako sa malamig at puting pader sa labas ng ICU. Ang aking mga mata ay nakapikit habang pilit na hinahabol ang aking hininga. Sa kabilang panig ng pinto, naririnig ko ang mabilis na yabag ng mga nurse at ang nakakangilong tunog ng mga makina na pilit na ibinabalik ang normal na daloy ng buhay sa katawan ni Leandro. Ang bawat mahinang kalansing ng mga kagamitang medikal ay tila isang babala na ang aking oras ay nauubos na. Napatingin ako sa aking mga kamay na nanginginig pa rin. Hawak ko ang notepad kung saan isinulat ni Leandro ang kanyang huling mensahe. Don't back down. Ang mga salitang iyon ay tila naging isang mainit na uling na nagbibigay ng lakas sa aking nanlalamig na sistema. Dumating si Eddie, ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang kurbata ay bahagyang nakalawit. Mrs. Vergara, kumakalat na sa social media ang litrato ng tatay niyo. Ang mga marites sa kumpanya ay nagsisimula na ring magbulong-bulungan. Miguel's lawyer is fast. Gusto nilang sirain ang kredibilidad niyo bago pa man makarating ang kaso sa formal na pagdinig. Huminga ako ng malalim. Ang aking dibdib ay tila sasabog sa tindi ng emosyon. Tumingin ako kay Eddie. Ang aking boses ay wala ng bakas ng takot na dati ay bumabalot sa akin. Eddie, ihanda mo ang lahat. We will hold a press conference tomorrow morning. Dito mismo sa lobby ng ospital. Hindi na ako tatakbo. I'm done hiding in the shadows of my father's mistakes. Pero Mila, are you sure? It will be painful. Hahalukayin nila ang lahat. Pag-aalala ni Eddie.
Mas masakit ang manatiling bilanggo ng isang lihim na ginagamit ng mga taong walang dangal. Matatag kong sagot. Ang bawat salita ko ay tila isang panata na hindi na kailanman mababali. Kinaumagahan, ang lobi ng ospital ay napuno ng mga reporter at kamera. Ang bawat pagkislap ng flash ng kamera ay tila isang kidlat na naglalantad sa aking bawat sugat. Nakatayo ako sa harap ng mikropono, suot ang aking pinakamalinis na blazer. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin ng aking kakayahan. Sa gilid, nakita ko si Miguel at Doña Belen na nanonood mula sa malayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng mapang-uyam ng ngiti, naghihintay sa aking pagbagsak. Opo, totoo ang balita. Simula ko, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong labi, matatag at malinaw. Ang ama ko ay isang magnanakaw. Nagkamali siya at pinagbayaran niya yon sa loob ng kulungan. Ngunit ang dugo niya ay hindi nagtatakda ng aking pagkatao. Ang aking pagkatao ay binuo ng aking sariling pawis, ng aking sariling pagsisikap, at ng aking sariling katapatan. Tumahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng pagsusulat ng mga reporter at ang tibok ng aking sariling puso. Ngunit ang taong tumatawag sa akin na anak ng kriminal ay ang siya ring taong nagnakaw ng milyon-milyong piso mula sa kumpanyang pinagsilbihan ko ng may katapatan. Pagpapatuloy ko habang inilalabas ko ang mga kopya ng transaksyon mula sa USB. Miguel Vergara, hindi mo na ako mapapatahimik. Ang katotohanan ay hindi parang barya na pwedeng mong itago sa ilalim ng kama. Lalabas at lalabas ito. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Ang kanyang ngiti ay biglang napawi. Pinalitan ng isang matinding takot habang nakikita ang mga dokumentong hawak ko. Si Doña Belen naman ay tila biglang naging estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay namumutla sa harap ng mga kamera na ngayon ay nakatutok na sa kanila. Pagkatapos ng press conference, mabilis akong bumalik sa ICU. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ay tila mas magaan kaysa dati. Nang pumasok ako sa silid ni Leandro, sinalubong ako ng isang balitang tila isang regalo mula sa langit. He's stable, Mrs. Vergara. Ang internal bleeding ay tumigil na. He's breathing on his own now. Bulong ng nurse na may ngiti sa mga labi. Lumapit ako sa kama ni Leandro. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala nang tubo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang unang salita ay isang pabulong na pangalan na nagpunit sa aking puso sa tindi ng kaligayahan. Mila, I heard everything. You were amazing. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang aking mga luha ay muling dumanak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga yon ay luha ng tagumpay at pag-asa. Ang bawat mahinang pagpisil niya sa aking kamay ay tila isang kumpirmasyon na ang aming laban ay malapit ng matapos. Ngunit sa gitna ng aming masayang sandali, ang pinto ng ICU ay marahas na bumukas. Pumasok ang isang security guard. Ang kanyang muka ay puno ng tensyon. Ma'am, sir, kailangan niyo pong makita ito. Si Miguel, ayaw niyang magpa-aresto. Hawak niya si Lorna sa parking lot at nagbabantang tatalon mula sa rooftop ng ospital kung hindi niyo iuurong ang lahat. Ang aking puso ay tila muling tumigil. Ang baliw na desperasyon ni Miguel ay tila wala ng hangganan. Tumingin ako kay Leandro at nakita ko sa kanyang mga mata ang isang matinding pasya. Tulungan mo akong makatayo, Mila. Kailangan nating tapusin ito dito at ngayon. Muli bang magdidilim ang langit sa huling hiyaw ng isang talunang asawa o ito na ang huling pagkakataon upang tuluyang malinis ang aming mga pangalan? Ang bawat hakbang ko patungo sa itaas ng gusaling ito ay tila pag-akyat sa rurok ng aking pagdurusa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng natatakot mahulog, kundi ang babaeng handa nang lumipad palayo sa lahat ng sakit. Ang malamig na hangin sa rooftop ng ospital ay nanunuot sa aking manipis na damit.
humahalo sa amoy ng ulan na tila nagbabadya muling pumatak. Ang bawat mahinang sipol ng hangin sa mga bakal na railings ay tila isang pabulong na panalangin para sa katahimikan. Sa gitna ng malawak at madilim na espasyo, nakatayo si Miguel. Gulo-gulo ang buhok at ang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Hawak niya sa leeg si Lorna na ngayon ay wala ng bakas ng kagandahan. Ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang mukha dahil sa walang tigil na pag-iyak at ang kanyang boses ay napaos na sa pagsusumamo. Huwag kayong lalapit. Isang hakbang pa at isasama ko ang babaeng ito sa pagbagsak ko. Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Ang bawat marahas na paghinga niya ay tila isang huling hiyaw ng isang taong nawalan na ng lahat. Dahan-dahang lumabas ang wheelchair ni Leandro. Mula sa dilim ng pintuan, itinutulak ko ng may matatag na mga kamay. Sa kabila ng kanyang panghihina, ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na nagbibigay sa akin ng lakas. Ang bawat mahinang tunog ng gulong ng wheelchair sa semento ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng labanang ito. Tapos na ang pagpapanggap, Miguel. Ang aking boses ay malumanay, ngunit may talim na mas matalas kaysa sa anumang patalim. Bitawan mo siya. Hindi mo na mababago ang katotohanan sa pamamagitan ng isa pang kasalanan. Nakita na ng buong mundo kung sino ka talaga. Kasalanan mo ito, Mila. Kung nanatili ka lang sa kusina, kung hinayaan mo lang akong gawin ang gusto ko, hindi sana tayo aabot sa ganito. Bulyaw ni Miguel, habang dahan-dahan siyang umaatras patungo sa gilid ng rooftop. Ang bawat pagkiskis ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang babala ng kamatayan. Tumingin ako sa kanya ng may halong awa. Isang awa na wala ng bahid ng pag-ibig. Hindi ako ang sumira sa iyo, Miguel. Ang sarili mong kayabangan ang nagtulak sa iyo sa bangin na kinalalagyan mo ngayon. Pinili mong nakawin ang pinaghirapan ng iba. Pinili mong ipagpalit ang iyong dangal para sa panandaliang luho. At pinili mong tratuhin ako na parang basura habang ako ang tanging taong tunay na nagmalasakit sa iyo. Nakita ko ang paglambot ng kanyang mga mata sa isang saglit, isang kislap ng pagsisisi na mabilis ding nilamon ng galit. Ngunit bago pa siya makakilos, nagsalita si Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Miguel, look at Lorna. Ang babaeng sinasabi mong mahal mo, ngayon ay ginagawa mong kalasag para sa sarili mong kaligtasan. Iyan ba ang pag-ibig na ipinagmalaki mo kay Mila? Lumingon si Miguel kay Lorna at sa pagkakataong yon, tila natauhan siya. Ang kanyang kamay na nakasakal sa leeg ni Lorna ay dahan-dahang lumuwag. Ang bawat mahinang hikbi ni Lorna ay tila naging isang mabigat na pasanin para sa kanya. Sa isang mabilis na pagkakataon, mabilis na sumugod ang mga security at pulis. Isang malakas na tunog ng pagbagsak sa semento ang narinig ng madamba si Miguel. Ang bawat sigaw ni Miguel habang pinoposasan siya ay tila isang huling nota ng isang malungkot na kanta. Si Doña Belen na kanina pa pinapanood ang lahat mula sa pintuan ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Tinatakpan ng kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Ang kanyang pangarap na dangal para sa pamilya Vergara ay tuluyan ng gumuho sa harap ng mga kamera ng media na kanina pa nakatutok. Lumapit ako kay Miguel bago siya tuluyang ilabas ng mga pulis. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Walang galit sa aking puso. Tanging isang malawak na espasyo ng kapayapaan. Pinapatawad na kita, Miguel. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat akong lumaya sa galit na iniwan mo. Pabulong kong sabi. Kinuha ko ang aking singsing na matagal ko nang hindi suot at inilagay ito sa kanyang palad. Tapos na tayo. Nang makaalis na ang lahat, naiwan kaming dalawa ni Leandro sa ilalim ng madilim na langit. Ang ulan ay dahan-dahang tumigil at ang mga ulap ay nagsimulang mahawi. Nagpapakita ng ilang mga bituin na tila mga maliliit na mata ng pag-asa.
Inabot ni Leandro ang aking kamay. Ang haplos ng kanyang balat ay tila isang panata ng isang bagong simula. You're free now, Mila. The shadows are gone. Tumingala ako sa langit at huminga ng malalim. Isang hininga na hindi nabarado ng takot o lungkot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na bigat ng aking sariling halaga. Hindi ako ang osin ni Miguel, hindi ako ang anak ng kriminal. Ako si Mila Valderrama at ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat dapit hapon sa Tagaytay ay tila isang sariwang pahina ng aking buhay, kung saan ang malamig na simoy ng hangin ay hindi na nagdadala ng pait, kundi ng halimuyak ng isang bagong umaga. Isang taon na ang lumipas, mula nang gumuho ang mundong itinayo ni Miguel sa ibabaw ng aking mga luha. Nakatayo ako sa balkonahe ng isang maliit na coffee shop na tinatanaw ang payapang lawa ng Taal. Ang bawat mahinang tunog ng pag-agos ng mainit na kape sa aking tasa ay tila isang himig na nagpapakalma sa aking sistema. Suot ko ang isang simpleng puting bestida, hindi dahil sa utos ng sinuman, kundi dahil ito ang gusto ko. Ang aking mga paa ay hindi narito sa matitigas na sapatos na nagpapahirap sa akin. Nakasuot ako ng komportableng sandals, malaya at walang bakas ng dugo. Bilang bagong head ng marketing sa Global Investama, nahanap ko ang aking tinig. Ang bawat ideyang inilalatag ko sa boardroom ay hindi na tinatawanan, kundi pinakikinggan ng may paggalang. Ngunit higit sa tagumpay sa karera, ang pinakamalaking nakamit ko ay ang katahimikan sa loob ng aking dibdib. Nabalitaan ko ang huling hatol ng korte noong nakaraang buwan. Si Miguel ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa estafa at malversation of funds. Ang kanyang huling sulat sa akin ay puno ng pagsusumamo, ngunit hindi ko na ito binuksan. Hinayaan ko ang apoy ng kandila na lamunin ang papel na iyon, hindi dahil sa galit, kundi dahil wala na siyang puwang sa aking kasalukuyan. Si Doña Bele naman ay nananatiling mag-isa sa kanilang lumang bahay. Ang kanyang dangal ay naging isang malaking kahihiyan na pilit niyang itinatago sa likod ng mga nakasarang bintana. Ang mga marites na dati ay kanyang kasama sa prayer meeting ay sila na ngayong nangunguna sa pagkalat ng kanyang mga kwento. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang malakas na kulog. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang napakabigat na katahimikan at pagsisisi. Masyadong malalim ang iniisip mo, Mila. Baka lumamig na ang kape mo. Ang boses ni Leandro ay tila isang haplos ng sutla sa aking pandinig. Dahan-dahan niyang iniikot ang kanyang wheelchair patungo sa aking kinalalagyan. Ang bawat mahinang tunog ng gulong sa kahoy na sahig ay tila isang pamilyar na kanta na nagpapatibok ng aking puso sa tamang ritmo. Kahit na lumipas na ang panahon, ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng malalim na katapatan at paghanga. Inabot niya ang aking kamay. Ang bawat kalyo sa kanyang palad ay tila isang mapa ng lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa akin. Hinigpitan ko ang hawak sa kanya, hinahayaan ang init ng kanyang balat na maging kaisa-isang proteksyon ko sa lamig ng Tagaytay. Ang bawat pintig ng aming mga pulso ay tila nag-uusap ng walang kailangang bigkasing salita. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Pabulong kong sabi, habang dahan-dahan kong inihilig ang aking ulo sa kanyang balikat. Ang amoy ng kanyang pabango, ang amoy ng kaligtasan at kape, ay bumalot sa aking pandama. You reached it because you were brave enough to walk away, Mila. Sagot niya, sabay halik ng bahagya sa aking noo. Ang bawat haplos niya ay puno ng respeto, isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng pag-aari o control. I am just here to hold the umbrella when it rains. Napangiti ako. Sa sandaling iyon, ang kilig na nararamdaman ko ay hindi na ang uri ng kaba na nagpapasakit sa aking tiyan. Ito ay isang uri ng kagaanan, isang uri ng katiyakan na anuman ang mangyari, mayroon akong taong handang tumayo sa tabi ko, lumpuman o hindi,
mahirap man o mayaman. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa atin. Ito ay para sa ating sarili. Pinatawad ko ang aking ama dahil naintindihan ko na ang kanyang mga pagkakamali ay sa kanya lamang. Pinatawad ko si Miguel dahil ayaw ko nang magdala ng anumang bigat sa aking paglalakbay. At higit sa lahat, pinatawad ko ang aking sarili. Dahil sa wakas, natutunan kong mahalin ang babaeng nakikita ko sa salamin. Dahan-dahang lumubog ang araw sa likod ng mga bundok, nag-iiwan ng kulay ube at gintong langit. Ang bawat mahinang tunog ng huni ng mga kuliglig ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng aking lumang kwento. Sa gitna ng dapit hapon, habang magkahawak kamay kaming nakatanaw sa malawak na lawa, nalaman ko ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Hindi ito ang pagkakaroon ng lahat ng bagay. Ito ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng bagyo at ang pagkakaroon ng taong titingnan ka hindi bilang isang kagamitan, kundi bilang isang buong kaluluwang karapat-dapat na mahalin. Tapos na ang ulan at sa wakas, ang araw ay sumikat na para sa akin.